Manong, para! Dito na lang kami. Salamat ho. Ito ang bayad, Manong. Salamat. Grabe, pare. Hindi ko akalain ang layo ng lugar niyo, ha? Abay, nasa dulo na yata tayo ng daigdig, eh. Sinabi mo pa, Robert. Kaya nga madalang ako umuwi rito sa baryo namin. Bukod kasi sa puro puno makikita, sobrang haba pa ng biyahe. Ayan nga, sumakit na mga kasukasuan ko. Aray! Hindi na kasi ako sanay sa biyahe. Pasensya ka na, pre, kung bigla ka tuloy na uwi dito sa inyo. Salamat sa pag-aaya sa akin magbakasyon, ha? Walang anuman, tol. Alam mo, ito ang kailangan mo, eh. Ang magpahinga malayo sa magulo, mausok at maingay na syudad. At para na rin mapahinga mga mata mo sa pagtingin-tingin sa mga chika babes dun sa atin. Ba, pare, wala tayong magagawa kung habulin talaga tayo ng mga lahi ni Eva. Naku, magbago ka na. Kung hindi, baka may paglagyan ka balang araw. Ikaw din. Ibang magalit ang mga babae. O siya, liga na pare. Mula dito, kailangan pa natin maglakad bago tayo makarating sa sitio namin. Hindi na kasi kaya ng tricycle ang matarik na daanan papunta sa San Vicente. Sa wakas, pare. Malapit na tayo. Paring Robert. Nakikita mo ba yung mga... Ayun na yun, yung mga bahayan na yun. Naroroon ang bahay namin. Salamat naman. Konti na lang. Akala ko kanina, nagbibiro ka lang nung sinabi mo na malayo pa. Totoo pala? Totoo, pare. Sa bigat ng dala nating bag, pakiramdam ko, nakuba na ako. Ay, sino pa ba? Ako rin, pare. Halika na. Tumuloy na tayo sa paglalakad at nang makauwi at makapagpahinga na. Ay, siya, sige. Tara, pare. Mabuti pa nga. Ayoko na! Tulungan niyo ako! Ay, Diyos ko! Ay, kawawa naman ang aking anak. Wala naman siyang ginagawang masama para paghirapan ng ganito. Kawawa naman. Diyos mo, sinabi na kasi magagawa na ikagagalit ng demonyong yun. Ayan, tuloy. Warly, pare, ano nangyayari? Bakit may sumisigaw? Ako, sigurado, pare. May kinukulam na naman. Kulam? May ganun pa ba sa panahon ngayon? Oh, naku mga anak. Butit dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ay, tay, kayo po pala. Ano po ba yung nangyayari? Bakit po nagkakagulo? Meron na naman naging biktima ang mangkukulam. Ayan, halos mamatay ang anak ni Aling Celia dahil sa pagdurusa. Teka muna. Warly, seryoso ba? Mangkukulam? May mangkukulam dito sa inyo? Huwag kayo maingay. Huwag tayo dito mag-usap. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag ang mga pangyayari. Ang mabuti pa, Warly, umuwi na muna tayo ng bisita mo. Tay, siya nga ho pala si Robert, kasamahan ko po sa trabaho. Siya po yung binabanggit ko sa tawag ko sa inyo nung nakaraang linggo. Robert, pare, siya ang tatay ko, si Mang Kito. Siya ang pinakamabait na tatay dito sa lugar namin. At siya rin ang pinakamabait na tanod. Kumusta po, Tatay Kito? Lagi po kayong nababanggit ni Warly sa akin, eh. Lalo na po at napag-uusapan tong lugar ninyo. Ay, sana Robert, ay puro magagandang sinasabi sa'yo ng aking anak. Hindi ba niya naikwento na halos lunurin ko siya sa ilog nun tuwing gagawa siya ng kapilyuhan? Aba, kaya nga siguro ayaw nang umuwi dito ng lokong yan. Ayaw na mapagsasabihan. Tatay naman, no? Sinisiraan niyo naman ako sa bisita natin, eh.
Tatay Kito, mabait po itong anak niyo si Warlie. Kaya po obvious na mabait din po kayo na tatay niya. At malamang ay pati na rin po ang kanyang ina. Teka. Mabuti pa ay makapaghain ako at nang makakain. Sigurado akong gutom na kayo. Sa ngayon ay samahan mo muna ang bisita mo, anak. Siya, sige. Samahan mo siya sa magiging silid niya. Opo, Tay. O Robert, pare, tara. Ayusin muna natin ang mga gamit natin. Warlie, kanina nung nabanggit ko ang nanay mo, napansin ko na natahimik kayo ni Tatay Kito Pasensya na kung may nasabi ako masama Yun ba? Naku, wala yun. Ang totoo niyan Ayaw lang namin ni Tatay pag-usapan ng tungkol kay nanay. At ang totoong nangyari sa kanya. Anong totoong nangyari? Diba sabi mo sa akin namatay ang nanay mo dahil sa malalang karamdaman? Yun nga sinabi ko sa'yo kasi lagi ka sa syudad Baka hindi mo maintindihan. Ang totoo kasi, si nanay, namatay siya ng dahil sa kulam. Ano? Kulam? Narinig ko ng tungkol dyan pero hindi ko akalain na may ganyan talaga. At teka, yung lalaking sumisigaw kanina sa may labasan, diba sabi niyo, kinukulam siya? Oo, pare. Alam mo, ang kulam ay isang itim na mahika na ginagamit para saktan ang kanilang mga biktima. Ginagawa nila yon para gantihan ang mga taong nakasakit sa kanila. Kaya nilang pumatay at magbigay ng sakit na mahirap malunasan. Oo, alam ko yun. Nakapanood na ako ng ganun sa mga pelikula. Pero, totoo pala yan? Pare, teka, tama na. Kalimutan na natin yan. Baka matakot ka pa tapos bigla mong maisipang bumalik ng Maynila Halika na pare, kumain na muna tayo. Siguradong nakapangganda na si tatay ng masarap na pagkain. Parang Warlie, ibang klase talaga dito sa lugar nyo, no? Maaga pa lang gising na mga kabaryo nyo. At ang sisipag nila, Bro mo, lahat ng madaanan natin habang nagja-jogging tayo, naglilinis na ng kanilang mga bakuran. Pare, ganito talaga dito. Partida na rin yung mga maagang natutulog ang mga tao. Tara, takbuhin na rin natin hanggang kabilang sityo. Tara pare! Sa totoo lang, talagang kailangan ko tumakbo at libangin ang sarili ko. Di talaga kasi ako nakatulog kagabi dahil nakaalala ko yung lalaki nakita namin. Sa isipan ko, parang naririnig ko pang hinagpis na sigaw niya habang parang hirap na hirap at nagmimilipit sa sakit ng tiyan. Kulang na kaya ang dahilan ng lahat ng yun. Pare Robert! Ano, nakikinig ka ba? Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Ayos ka lang ba? Tara na! Kanina pa ako nandito. Ayos ka lang ba? Nako. Namimiss mo na naman si Katrina, no? Hoy, sira! Huwag mo nga isali sa usapan ng babaeng yun. Sino yun? Ha? Bakit pare? May problema ba? Pre, halika. Sino yun? Ha? Anong sino yun? Nasaan ba? Yun yung magandang babae na nasa kabilang kalsada. Yun. Yung mahaba ang buhok na kasama ng matandang babae. Sino yun? Pare. Si Isabel. Grabe ka, Robert. Pero mo, ang layo na ni Isabel mula rito sa kinatatayuan natin pero napansin mo pa rin siya. Iba ka talaga, pare. Pero tama ka nga. Maganda talaga yan si Isabel.
Kahit ako nga matagal ko na siyang crush. Kahit pa nung mga bata pa kami. Talaga? Matagal mo ng crush? Bakit di mo niligawan? Basta, mamaya ko na ikikwento sa'yo pag uwi natin sa bahay. Nakakainis talaga yung si Warley, oh. Ang sabi niya kanina, kakwentuhan niya ako tungkol dun kay Isabel pag uwi namin. Pero itong nakauwi naman kami, ayaw naman niyang pag-usapan. Ay, medyo malakas din talaga ang topak nito eh. Teka. Si Isabel ba yun? Mukhang bibili yata siya dun sa tindahan, ha? Teka, sandali nga. Lapitan ko. Aba, si Isabel nga. Hindi ako makapaniwala na makikita ko siya ulit ngayon dito pa talaga sa malapit sa bahay ni Warley. Ang swerte ko dahil namastan ko muli ang kanyang kagandahan. Sino tong lalaking papalapit sa akin? Hindi ko siya kilala. Miss, sandali lang. Sandali lang. Hindi ako masamang tao. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang totoo niyan Wala. Sige na, Isabel. Pasensya ka na sa storbo at pasensya ka na kung natakot ka nitong kaibigan ko. Grabe ka, paring Warley. Hindi pa nga ako nakakapagpakilala. Yun, umalis na si Isabel. Makikipagkaibigan lang naman ako. Masama ba yun? Hindi naman masama, paring Robert. Kaso, hindi ordinaryong babae si Isabel. Apo siya ni Nana Siring, yung manggagamot dito sa sityo namin. Oh, ano naman ang kinalaman ng lola niya sa usapan? Si Nana Siring ay yung nag-iisang tao dito sa amin na nakakagamot ng iba't ibang mga karamdaman. Kaya naman iginagalang siya ng lahat ng mga naninirahan dito. At bilang paggalang, sinusunod ng mga tao rito ang pakiusap niyang huwag ligawan ang kanyang apo na si Isabel. Yan ang sinasabi ko sa'yo na dahilan kung bakit kahit crush ko siya, hindi ko magawang ligawan siya kahit kailan. Ano? Ang pangit namang dahilan yan. Para namang gusto ng Nana Siring na yan na tumandang dalaga yung apo niya. Shhh! Ngayon mo, huwag kang maingay. Hindi mo ba alam ang kasabihan na malakas ang mga pandilig ng mga mangkukulam tuwing araw ng Biyernes? Biyernes na yun, pare. Kaya huwag tayong maingay. Kulam. Yan na naman tayo sa kulam na yan. Hindi naman totoo yan, pre. Totoo man o hindi, walang masama kung mag-iingat tayo. Tulad ng hindi natin sigurado kung totoo nga ba talaga ang sinabi sa amin noon ni Nanay bago siya malagutan ng hininga. Ano bang sinabi niya sa inyo? Na si Nana Siring daw at si Isabel ang totoong salot sa aming lugar. Isang oras na ako naghihintay dito sa pagdaan ni Isabel, ngunit wala pa rin siya. Sa loob ng 5 araw kong pagtambay dito pagkatapos ko mag-jogging para masilayan siya, ngayon lang naman yata ako mabibigo. Ewan ko ba naman, parang habang tumatagal gusto ko lagi nakikita tong si Isabel. May kung anong damdamin na nag-uudyok sa akin na makilala at maging kaibigan siya. Kahit pa sa kabila ng mga sinabi at babala sa akin ni Warley tungkol sa kanya. At lalo na doon sa lola niya. Gustong gusto ko pa rin mapalapit sa kanya. Tsaka ibang lungkot na nararamdaman ko kapag ganitong hindi ko siya nakikita. Teka,
Totoo ba itong nakikita ko? Si Isabel papalapit sa akin. Teka, pero paano? Hindi ko siya nakita kanina. Saan siya nagmula? Bakit bigla na lang nandyan siya? At eto, papalapit na sa akin. Hi. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Isabel ang pangalan mo, hindi ba? Oo, ako nga si Isabel. Ikaw, di ba Robert ang pangalan mo? Oo, yun nga ang pangalan ko. Nakakatawa naman pala at kilala mo ako. Maliit lang ang lugar natin. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Ang mga usapin tungkol sa dayuhan na katulad mo ay hindi may tatago sa mga taga rito. At pupusta ako. Marami ka na rin nasasagap na kung ano-anong mga balita sa lugar na to, hindi ba? Ha? Tulad ng ano? Baka pwede mo akong balitaan. Ewan. O siya, ginoong dayuhan, mauna na ako sa'yo. Marami pa kasi akong kailangang puntahan eh. Isabel, teka lang. Pwede ba akong sumama sa pupuntahan mo? Kasi mahaba pa tong kalsada na walang kabahayan eh. Hindi ba delikado sa magandang katulad mo maglakad lang dito na mag-isa? Baka may, alam mo na, masamang loob na nag-aabang sa'yo. Gusto lang kita makitang ligtas. Walang masamang loob dito sa lugar namin. Pero salamat sa pag-aalala. Sige, pwede mo naman akong samahan kung nais mo. Talaga? Sige. Salamat, Isabel, ha? Salamat at pumayag ka na samahan kita. Walang anuman. Tayo na at baka mahuli na ako ng dating. Mapapagalitan pa ako ni Inang Siring. Kailangan niya kasi itong langis na dala ko para sa kanyang panggagamot. Nandito na tayo sa bahay namin. Anong meron dito? Bakit ang daming mga tao? Kung sino ka mang nilalang na naglagay ng sumpa sa taong ito, alisin mo ang pasakit na ito! Sa ngalan ng Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, inuutusan kita na palayain mo ang lalaking ito! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Ano nangyayari sa lalaki? Sinasanibong ba siya ng masamang espiritu? Bakit siya sumisigaw at bakit tumitirik ang kanyang mga mata na parang mamamatay na sa sakit? Ang lalaking yan ay nakulam. Siguro ay may isang tao na sobrang galit sa kanya, kaya ginawa yan sa kanya. Sino naman ang pwede gumawa sa kanya ng ganyan? At ano ang mangyayari sa taong nakulam? Magagamot pa ba siya? Ang mangkukulam ay malupit. Meron silang kapangyarihang itim at kaya niyang pumatay. Totoo, ang kulam ay nakakasakit at nakakamatay. Depende yun sa intensyon ng mangkukulam. At sa kulam, nakakaramdam ang biktima ng pananakit sa kanyang katawan. Depende yun sa gustong iparamdam sa kanya ng mangkukulam. Gamit ang isang bagay na pag-aari ng kukulamin. Maaring buhok, kapirasong tela mula sa damit ng kukulamin, o ano pa mang pag-aari ng bibiktimahin. Sapat na yun para masimulan ng pangkukulam. Ano? Teka muna, Isabel. Bakit parang marami kang alam tungkol sa ganyan? Huwag mong sabihin sa akin na... Hindi ako mangkukulam, Robert. Isinusumpa ko yan sa pangalan ng aking ina. Nakapiling na ng ating Panginoon. Kaya lang, alam ko mga ganitong impormasyon dahil sa isang albularyo ng aking Inang Siring. Halika, lumapit tayo sa kanya. Panoorin mo kanyang gagawin. Palayain mo ang taong ito! Palayain mo! Ang kamaning leberong to. Ang sakit! Ang kamaning... Tulungan niyo ako! Sinte! Tulungan niyo ako! Isabel, mukhang hindi na kinakaya ng lalaki ang sakit na nararamdaman niya. Shh! Huwag kang maingay. Manood ka lang. Robert! Robert! Uy, Warren, pare. Ba't nandito ka? Ikaw! Bakit nandito ka? Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabihan na kita na huwag lalapit kay Isabel o sa lola niya? Oo nga, kaya lang. Teka, ano pang masama sa... Basta! Makinig
ka sa akin. Ha? Halika na. Umalis tayo dito. Saan mo nakita si Robert? Tay, dun po sa bahay ni Inang Siring. Ha? Pambihira naman. Anong ginagawa mo ron, Iho? Nakasalubong ko po kasi sa daan si Isabel Kaya nagsabi ako sa kanya kung pwede ko siyang samahan pa uwi sa kanila. Ang kulit mo naman, pare. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Kalimutan mo na yung nararamdaman mo kay Isabel. Walang idudulot na maganda sa'yo yung ginagawa mong yan, pare. Problema ang dadalhin sa buhay mo kapag pinagpatuloy mo yan. Robert, Iho, ako naman ay hindi nanghihimasok sa buhay mo o sa nararamdaman mo. Bilang lalaki, alam ko kung saan ka nang gagaling. Maganda naman talaga si Isabel. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na si Isabel ay isang kakaibang babae. Mahirap ipaliwanag, baka hindi mo maintindihan. O baka isipin mong nasisiraan lang ako ng bait. Pero tama si Warlie, Iho. Mas makabubuti sa'yo at sa ating lahat. Maiwasan mo na lang si Isabel. Huwag mo sanang masamain ang sinabi ko. Inilalayo lang kita sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa iyo. Inang Siring, narito na po ang mga tuyong dahon na hinihingi ninyo. Ilalagay ko dito sa mesa. Kung wala na po kayong iutos, mauna na po ako matutulog. Isabel, hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang makikipag-usap at makikipaglapit sa mga kalalakihan dito? Lalo na sa dayuhang nakitira kinakito. Yung taga Maynila na kaibigan ng kanyang anak. Ngunit bakit kanina'y nakita ko kayong magkasama? Sinusuway mo ba talaga ang aking mga bilin? Masama po ba talaga, Inang, ang magkaroon ng bagong kaibigan? Oo, masama! Kapahamakan lang ang idudulot ng mga lalaking yan sa'yo. Lalasunin lang nila ang iyong isipan. Baka sa bandang huli mapahamak ka rin tulad ng iyong ina. Umibig sa isang taong labas, isang taong hindi natin kalahi. Tignan mo ang nangyari sa iyong ina. Ang lalaking kanyang inibig ang naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Kaya nga ngayon pa lang ay sinasabihan na kita. Delikado ang makipaglapit sa mga tusong katulad ng iyong ama. Isa pa, ikaw ang magmamana ng kapangyarihan ng ating lahi. Hindi maaaring may kaagaw na ibang iyong isip. Inang, mabait po si Robert. Hindi po siya katulad ng mga tusong lalaki na sinasabi ninyo. At isa pa po, wala naman pong ibang delikado dito sa lugar natin Wala pong iba, kundi kayo mismo at ang kapangyarihang sinasabi ninyo. Ano ka mo? Sumasagot ka na ngayon? Yan ang sinasabi ko. Yan ang masamang epekto ng pakikipagmabutihan mo sa tagalabas na yon. At ano ba ang masama sa ginagawa ko? Ginagawa ko ang lahat ng to para walang magtangkang manakit sa ating dalawa. Ginagawa ko to para sa'yo, aking apo. Hindi para sa akin ang ginagawa mo, Inang. Para lang yan sa inyong sarili at para sa kasamaan. Sino bang may matinong pag-iisip na kukulamin ng isang tao na wala namang atraso sa inyo? Tapos ay pagagalingin nyo rin. Pinahihirapan nyo lang ang biktima nyo, pati na ang inyong sarili. At ayoko sa ginagawa nyong yun. Ayoko! Ay, bumalik ka dito! Isabel! Isabel! Hindi ako papayag na hindi mo sundin ang tradisyon ng ating pamilya, Isabel. Nakatakda kang maging katulad ko. At makikita mo ang kaya kong gawin kung susuwayin mo ang sinasabi ko. Makikita mo! Paring Robert, saan ka pupunta? Oh, Teka! Huwag mong sabihin sa akin na kahit masama ang panahon ay magja-jogging ka pa rin. Naku pare naman, huwag mo nang ituloy ang balak mo kung gusto mo lang abangan si Isabel sa kalsada. hindi naman ako magsisinungaling sa'yo, pare.
Ang totoo, gusto ko talaga makita si Isabel. Aaminin ko na habang tumatagal, tila ba nahuhulog na talaga ang loob ko sa kanya. Ano? Nauhulog ang loob? Aba, bakit? Isang beses mo lang naman siyang nakausap, hindi ba? Saka pare, hindi ka ba talaga nakinig sa sinabi namin ni tatay bago siya pumunta sa kabilang bayan? Lubayan na natin ang pag-i-interest dyan kay Isabel. Kasi siguradong hindi mananahimik ang lola niya kapag nakita niyang may umaaligid sa apo niya. Baka nga sinalasi rin ang dahilan kung bakit umuulan niya yun eh. Alam mo, malamang yun ay para hadlangan ka sa balak mong pakikipagkita sa apo niya. Puro ko naman kalokohan. Paano naman mangyayari yun? Tingin mo ba, kontrolado rin ni Nana Sering ang mga ulan kung talagang may kapangyarihan siya? Tsaka akala ko ba mangkukulam lang siya? Eh bakit kung magsalita ka para siyang isang Diyos? Hindi siya isang Diyos, pare. Pero isa siyang kampon ng kadiliman na katulad ng isang Diyos ay may kakayahang bumawi ng buhay. Kaya kung ako sa'yo, pare, mag-iingat ka. Yung nangyari doon sa kapitbahay namin, di ba nakita mo mismo yun? Pwede rin mangyari sa atin yun kung di ka titigil sa pakikipagkaibigan kay Isabel. Kaysa mag-jogging ka ng umuulan, pare, alam mo, may mas maganda akong iisip. Magkape na lang tayong dalawa. Bahala na. Basta gusto ko pa rin si Isabel. At gagawin ko lahat para makita ko siya ulit. O, dyan ka na muna. Teka, pare! Pare, saan pupunta? Pare, kung balak mong puntaan si Isabel, huwag mo nang ituloy. Pero gusto ko siya makita. Huwag na, paring Robert, baka mapahamak ka. Pira naman itong tao. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ang totoo, ayokong ipaalala sa iyo ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon sa lugar namin. Kaya lang, nakakalimutan mo na yata na hindi ka naman talaga nagbabakasyon, pare. Ipinapaalala ko lang sa'yo, pare, na kaya ka nandito dahil nakiusap ka sa akin na gusto mong magtago. Diba? Ipinangako mo sa akin na magtitino ka na at hindi na mo nalalapit sa kahit na sinong babae. Hindi ba, pare? Hindi mo na. Hindi mo na hanggat sa hindi pa kayo nagkakaayos ni Katrina. Eh malamang hanggang ngayon ay hinahanap ka pa rin ng pamilya niya sa Maynila para panagutan ng ginawa mo sa kanya. Eh binuntis mo eh. O ano? Eh kung ayaw mo na ituro kita, pare, makinig ka sa akin. Hayaan mo na si Isabel. Matakot ka sa kanya at sa kayang gawin ng lola niya sa'yo. Dahil kung gagawin mo kay Isabel kung anong ginawa mo kay Katrina, pare, kahit saan ka magtago, wala kang ligtas. Talagang may paglalagyan ka. Alam ko naman yun, pre. Hindi mo na kailangan paalala sa akin. Pasensya na, pare, kung pati ikaw nag-aalala sa babaerong katulad ko. Kaya mo, simula ngayon, sisikapin ko na huwag mo isipin pa si Isabel. Eh, salamat naman kung gano'n, pare. Alam mo, para din naman sa'yo mga sinasabi ko. Ay, siya. Halika na, magkape na lang tayo. Masarap ang kape dito, pare. Aray! Oh, ang sakit, aray! 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 Ang sakit ng tiyan ko! Pare! Aray! Marley! Parang pinipiga, pare! Ano? Teka! Ano nangyayari sa'yo? Uy! Ano problema? Aray, tulungan mo ako! Aray! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, pare! Marley! Robert, tulungan mo
mo! Sinusuko! Tulungan mo ako, pare! Tulungan mo ako! Tao po! Isabel! Tao po! Robert, anong ginagawa mo rito? Napakalakas ng ulan. Bakit napasugod ka? Isabel, kailangan kong tulong ng lola mo si Warlie. May masamang nangyari kay Warlie. Ano nangyari? Kasi bigla na lang sumama ang pakiramdam niya tapos namalipit siya sa sakit ng tiyan. Sumusuka siya ng dugo, Isabel. Baka kinukulam ang kaibigan ko. Baka pwedeng humingi ng tulong sa lola mo para matingnan si Warlie. Isabel, pakiusap. Pakisabi sa lola mo na gamutin si Warlie. Wala pa naman si Mang Kito. Nagpunta sa kabilang bayan. Wala si Inang Siring na ginagamot siya sa kabilang sityo. Ha? Teka, kuha ko ng ilang gamot na ginagamit ni Lola. Hintayin mo ako riyan. Ako ang sasama sa'yo. Titignan ko kung may magagawa ko para tulungan si Warlie. Kailangan ko ng kandila. Kailangan ko rin ng pangontra. Kailangan ko ng pangontra. Teka, ang mga medalyon na pamana sa akin ni Ama. Alam ko, narito lang yun eh. Ito na. Ay, salamat naman at nandito pa to. Alam ko na makokontra nito ang kulam ni Inang Siring. Ay, hindi ko akalain na tototohanin ni Inang Siring yung bantana na pananakit kay Robert at sa kaibigan nito. Sumusobra na talaga siya. Salamat naman at mukhang mapayapa nang natutulog si Warlie ngayon. Mukhang nawala agad ang sakit na tiyan niya na nararamdaman niya kanina. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kanina eh. Akala ko mamamatay na tong si Warlie. Salamat sa halamang gamot na pinainom mo sa kanya, Isabel. At sa medalyon na pinasuot mo sa kanya. Salamat talaga, ha? Alam mo, hindi ka lang maganda. Napakabait mo pa. Grabe ka sa pasasalamat, Robert. Ang totoo, hindi naman ang halamang gamot o ang medalyong ito ang totoong nagpagaling sa kaibigan mo, kundi ang taimtim mong panalangin sa ating Panginoon. Pero tama ka, may kapangyarihan ng medalyong yon dahil hindi tinatabla ng kulam o kahit ng barang ang taong may suot nun. At ito, sa'yo na lamang itong isa. Talaga? Sige, susutin ko. Salamat. Nakakahiya naman. Ako ang nakikipagkaibigan pero ikaw to nakatulong sa amin. At ikaw pa tong may regalo. Walang anuman. Isa pa, hindi naman yung regalo. Protection yan, kaya lagi mo sanang isusuot. Oo naman. Basta galing sa'yo at sinabi mo, gagawin ko talaga, Isabel. Oh, bakit mo ka tinititigan? May dumi ba ako sa mukha? Bakit lagi ka nakatitig sa akin? Bakit baka mo? Masama bang titigan ka? Sa totoo lang ang kagandahan mo, Isabel, hindi nakakasawang titigan. Kaya nga palagay ko kahit hindi pa tayo matagal na magkakilala, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Ganun din bang nararamdaman mo para sa akin? Yung parang matagal na tayong magkakilala. At isa pa, aaminin ko sa'yo, Isabel, gusto kita. Yan ang sinisigaw ng puso at isipan ko tuwing nakikita kita. Hindi ko alam kung paano nangyari, Robert. Pero tulad mo ganun din ang nararamdaman ko. Kapag kasama kita tulad nito o nakakausap, parang ayoko nang matapos pa ang sandaling to. Isabel. Robert.
Napakalambot ng mga labi mo, Isabel. Hindi ko pagsasawaan tikman ang tamis nito. Wag, Robert. Baka biglang dumating si Mang Kito ay mahuli pa tayo. Wala si Mang Kito. Bukas pa ang kanyang balik dahil nasa kabilang bayan siya. At si Warlie naman, nakita mo naman hanggang ngayon naihimbing pa sa pagtulog. Kaya walang kahit sino ang istorbo sa atin ngayon, Isabel. Kaya sana, hayaan mo na iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Robert, tingin ko mahal na rin kita. Isabel, mahal kita. At ipakikita ko sa iyo ngayon ang pagmamahal kong yun. Mahal? Iabot mo naman sa akin yung damit ko. Kailangan ko na magpihis. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Aalis ka na ba kaagad, mahal? Pero ngayon lang ulit tayo nagkita eh. Hindi ba pwedeng dito ka na lang magpalipas ng gabi? Bukas ng tanghali pa naman ang balik ni Warlie at ng tatay niya. May check-up pa kasi sa Mang Kito sa kabilang bayan. Gusto ko nga sana makasama ka pa pero alam mo naman si Inang Siring. Malakas yun makiramdam. Alam niya na nakikipagkita ako sa'yo at nakikipagniig. Kahit hindi niya nakikita ay alam ko na alam niya yun. Dahil sabi niya, ganito din daw si nanay noon nung makilala ang aking ama. Ay, sa totoo lang, alam ko naman kung bakit mahigpit sa akin si Inang Siring eh. Kasi katulad mo, dayuhan lang sa amin ang aking ama. Nagmahalan sila ng nanay ko. Pero nung mabuo ako, iniwan niya naman kami. Oh, mahal, bakit natahimik ka? May problema ba? Wala naman. Bigla kasi ako naisip eh. Pasensya ka na. Okay lang yon. Sandalit, magbibihis lang ako. Oo nga pala, mahal. May gusto sana akong hilingin sa'yo. Sana pumayag ka. Aha? Ano ba yun? Sige, sabihin mo. Alam mo naman, lahat kaya kong gawin para sa'yo eh. Kasi ang totoo niyan, narinig ko ang usapan niyo ni Warlie nung isang araw. Narinig ko na aalis ka pala sa Makalawa. Hindi mo ba yun balak sabihin sa akin? Siyempre, sasabihin ko yun sa'yo. Umahanap lang ako ng tiyempo dahil baka malungkot ka eh. Teka, iniisip mo ba na sa pag-alis ko hindi na kita babalikan? Hindi naman sa ganun, mahal. Paano kaya kung sumama ka na lang sa akin sa Maynila, Isabel? Magpapakalayo-layo tayo. Kaya mo bang iwan ang lola mo at itong San Vicente para sa akin? Ha? Pero... Kung mahal mo ako, sasama ka sa akin. Mahal kita, Robert. Alam mo yan. Pero si Inang Biring, matanda na siya at ako lang meron siya. Kahit may mga pagtatalo kami paminsan-minsan, hindi ko rin kayang iwan siya. Kaya pasensya ka na. Bakit, Isabel? May problema ba? Wala naman. Parang naramdaman ko lang na hinahanap na ako ni Inang Siring. Sige, alis na ako ah. Magkita na lang tayo sa susunod, mahal ko. Oo, mahal ko. At sa gabi ng pag-alis ko, maghihintay ako sa iyo sa gilid ng kalsada na lagi kong tinatambayan pag hinihintay kita sa umaga. Ano't ano man ang mangyari, hindi ako aalis doon nang hindi kita nakikita. Sana'y magbagong isip mo at sumama ka na lamang sa akin. Paring Robert! Nasaan ka ba? Nasaan ka? Oh, Pare Warlie! Aga mo naman yatang dumating.
Si Tatay Kito, nasaan? Hindi pa ba siya uuwi? Okay naman ang Tatay Kito. Alam mo ba kung ano ang hindi okay, pare? Yung mga nangyayari sa Maynila. Ano? Sa Maynila? Ano nangyari? Pare, tumawag ako sa opisina at nakausap ko si Margaret, yung kapitbahay nyo. Pare, yung nanay mo, pinuntahan pa na ng pamilya ni Katrina at may kasama pang pulis at abogado. Hinahanap ka rin ni Katrina doon at nag-iskandalo sa inyo, pare. Ang nanay mo ang problema. Inatake sa puso, nasa ICU siya ngayon. Tingnan mo, kailangan mo nang umuwi, pare. Ano? Si nanay? Bakit naman kailangan pang gawin ni Katrina ang bagay na yun? Ibang klase naman talagang babaeng yun eh. Anak si Katrina ng ex-mayor, natural na gusto nilang panagutan mo yung bata. Pero hindi yun ang issue, pare. Umuwi ka na muna ngayon, pambihira ka naman. Nasa labas si tatay, tinihintay ka, ihatid ka niya sa terminal. Si Isabel. Kailangan ko sabihan si Isabel. Pare, hindi na. Dumiretso na, ako nang bahala magsabi kay Isabel. Hindi pwede. Alam ko makakagulo lang siya sa sitwasyon. Ayusin mo muna ang trouble sa Maynila, pare. Sige na, nakikiusap ako. Ito ang gabing itinakda ni Robert sa aming pag-alis. Binantayan kasi ako ni Inang Siring kahapon kaya buong araw ko tuloy hindi man lang nakita si Robert. Kaya naisip kong ayoko nang mapahiwalay pa sa kanya. Di bale, kapag nakaalis na kami mamaya, hindi na kami magkakahiwalay pang muli. Isabel, ano yung ginagawa mo? Kung tapos ka nang magligpit ng pinagkainan mo, pumarin ikaw na muna at may ituturo ko sa iyong orasyon. Inang, inaantok na po ako. Maaga po ako matutulog. Kung ako po sa inyo, maaga na rin po kayo matulog at magpahinga. Hindi na po kayo bata. Kaya, hindi na kayo dapat nagpupuyat. Tama ka, hindi na ako bata. Isa yan sa dahilan kung bakit kailangan mo nang matutunan ang lahat ng tungkol sa kapangyarihan ng ating pamilya. Gusto kong matutunan mo ang ritual ng kulam at barang, kung paano gamitin ang kapangyarihang itim para sa iyong ikabubuti. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga dapat mong malaman at matutunan. Nang sa gayon, ay kayang-kaya mo ng pahirapan ng mga taong gusto mong gantihan o parusahan. Tama na, Inang. Tama na po. Ayoko nang makarinig ng kahit na anong tungkol sa kapangyarihang itim. Maraming beses ko na pong sinabi sa inyo na hindi ako interesado na maging tagapagmana ninyo. Ayoko manakit ng kapwa ko para lang protektahan ang aking sarili. Ayoko nang magulong buhay. Ayoko po nun. Gusto kong mamuhay ng simple at masaya. Yung magkakaroon ng ordinaryong pamilya. Inang, mahirap po bang intindihin yun? Kung mahal niyo po ako, pakiusap. Huwag niyo po akong ikulong sa bahay na hindi ko gusto. Ayokong iwan ka, Inang, pero gusto kong maging masaya. Maging masaya? Simpleng buhay? Yan ba ang gusto mo? Ang umalis dito, ang iwanan ako at sumama sa lalaking taga-syudad? Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba mapaglilihiman mo ko? Baka nakakalimutan mo na ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Lahat ng ginagawa mo, bawat paghinga mo, bawat pakikipagdiig mo sa lalaking yun ay alam ko rin. Sige, Isabel! Sumama ka sa lalaking yon. Pero huwag kang uuwi dito nang lumuluha tulad ng iyong ina. Patawad, Inang. Patawarin niyo po ako. Isabel, nakaukit na ang iyong kapalaran. Kahit ako ay hindi ko na ito mababago pa. Nasaan ka na ba, Robert? Lumalalim na ang gabi pero wala ka pa. Ay, ang mabuti pa siguro. Puntahan ko na siya sa bahay ni Warlie. Isabel,
Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Mukhang uulan pa naman. Halika, pumasok ka na muna. Aba, bakit ba may malaking pagkantala? Hindi na po, Mang Kito. Gusto ko lang pong malaman kung nariyan si Robert. Ang totoo po kasi ay may usapan kami ngayon. Si Roberto Bacamo? Aba, hindi ba nagpaalam sa'yo? Kahapon pa siya hinatid sa terminal. Ang anak mo namang si Warlie ay kaninang umaga bumalik ng Maynila. Ano po? Totoo po ba yan? Wala na rito si Robert. Umalis na po ba talaga siya? Warlie, sagutin mo ang tawag ko. Hello? Oh, ba't napatawag ka? Gising ko lang. Nandito ako sa simbahan sa Quiapo. Nagbawas ng kasalanan. Kaso, nasnatch yung medalyon na bigay sa akin ni Isabel. Ang tanga lang ng snatcher. Akala siguro mabebenta niya yun. Paano na yan, pare? Alam mong importante yung sa'yo. Pampihira ka naman, oh. Uy, ano pa bang magagawa ko? Hindi ko naman nahabol yung snatcher. Ang bilis na wala eh. Sanay na dito sa mga eskinita ng Quiapo. Ang tagal pala ng biyahe papunta dito sa Maynila. Mukhang napakalaki rin ng lugar na to, kaya baka hindi ko agad makita si Robert. Mabuti na lang, palihim kong nakuha ang address niya sa isang ID na pinakita niya sa akin dati. Magpapahatid na lang ako sa address na naroon. Sabi ng driver ng taxing sinasakyan ko, dito na raw ang address na hinahanap ko. Saan kaya rito ang eksaktong bahay ni Robert? Ang daming bahay dito eh. Teka nga, maglalakad pa ako sa bandaron. Baka may tao doon na pwede kong pagtanungan. Ayun, may babaeng buntis doon sa tapat ng isang bahay sa kabilang kalye. Lalapitan ko siya para magtanong. Baka sakaling alam niya itong address na hinahanap ko. Kung may telepono lang sana ako eh. Baka sakaling mas madali kong makikita si Robert. Kaso, wala rin nga pala akong numero ng telepono niya. Aba, may nagbukas ng gate sa tapat ng babaeng buntis. At may lumabas na lalaki. Parang si... Teka, tama ba yung nakikita ko o... Dinadaya lang ako ng aking paningin. Si Robert ba talagang lalaking nasa kabilang kalsada? Sweetheart, napakatagal mo naman. Alam mo bang inip na ako? Malapit na akong tubuan ng ugat dito sa labas ng gate nyo. Sorry kung nainip ka. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, hindi mo na ako kailangan puntahan pa rito. Bakit hindi kita pupuntahan? Miss na nga kita eh. Pakis nga. Sino ang babaeng kasama ni Robert? Sino ang buntis na babaeng yun? Ibig bang sabihin eh, niloko lang talaga ako ni Robert? Akala ko eh, hindi niya sinasadyang iwan ako kaya ako nagpunta at sumunod dito. Yun pala, iniwan niya talaga ako dahil may mahal siyang iba. At ang masama pa, buntis ng babaeng yun. Bakit, Robert? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako niloko? Bakit?
Dahil nakabalik na ako dito sa San Vicente ay lalo lamang nadudurog ang puso ko. Dahil naaalala ko pa rin si Robert. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na niloko lang niya ako. Pinili ko siya at iniwan ko ang lola ko. Pero sa kabila ng pagpili ko sa kanya, sa kabila ng pagmamahal ko, ganito pang ginanti niya sa akin. Napakasakit. Walang kasing sakit. Sabi ng bahay namin. Inang Siring, narito na po ako. Patawarin niyo po ako. Inang Siring! Inang! Nasaan kaya si Inang Siring? Teka, baka nasa kwarto. Ano nangyari dito? Bakit nakakalat ang mga gamit dito sa bahay? Inang Siring! Inang! Nasaan na po kayo? Inang! Nasaan kaya siya? Alam ko na. Sa lihim na silid. Baka naroon siya. Inang Siring? Inang? Inang! Ano nangyari sa inyo, Inang? Bakit puro dugo ang inyong katawan? Sino walang pusong gumawa dito sa inyo? Sino? Wala silang wala sila! Inang! Isabel, hinintay talaga kita. Alam kong babalik ka. Aking apo. Alam kong babalik ka. Patawarin mo ako, Inang. Hindi kita dapat iniwan. Patawarin niyo po ako. Tama po kayo. Niloko lang ako ni Robert. Dapat pa naniwala ako sa inyo, Inang. Dapat hindi kita iniwan. Hindi sana ito nangyari sa inyo. Dadalan kita sa pag-amutan pang iusap. Tibayan niyo po ang inyong loob. Hindi na ako magtatagal pa, Isabel. Tanggapin mo na ang kapangyarihan ng ating pamilya at gantihan mo ang mga taong gumawa nito sa akin. Gantihan mo rin ang lalaking nanakit sa'yo. Walang kahit sino man ang dapat na yumapak sa ating pagkatao. Hindi ngayon at hindi magpakailan pa man. Kunin mo ang kutsilyo at laslasin mo ang aking pulso habang ako'y humihinga pa. Inumin mo ang dugong nananalaytay sa aking ugat at maililipat na sa'yo ang kapangyarihang itim. Sige na. Isabel, magmadali ka! Mahal kita, aking apo. Kaya gawin mo ito para na rin sa iyong sarili. Opo, Inang, opo. Gagawin ko po yan. At pangako ko sa inyo, hindi ko iwawaglit sa isipan ko ang pait at sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Nang dahil lang sa maling desisyon ko. Napahamak pang tanging tao na mamahal sa akin. Magbabayad ang may kagagawa nito. At magbabayad si Robert sa pananakit niya sa damdamin ko. Pararanas ko sa kanya ang pakiramdam ng isang taong pinaglaruan. Isinusumpa ko na pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Isinusumpa ko! Patawarin mo ako, Ina. Lalaslasin ko ng pulso mo para mainom ko na ang dugong aagos dito. Ganito pala ang lasa ng dugo. Inang? Hindi na siya humihinga. Bakit ganito? Biglang umilit ang pakiramdam ko.
Nahihirapan din ako huminga. Ano nangyayari sa akin? Bakit biglang naninikip ang dibdib ko? At tila sasabog ang ulo ko sa sobrang sakit! Ah! Bakit hindi sumasagot si Warley? Sinabi ko na sa kanyang kailangan ko siya makausap eh. Sweetheart, mainit na naman ang ulo mo. Ano bang problema? Kung problema lang naman, Katrina, marami ako nun. Kaya sana wag mo nang dagdagan pa, pwede? Problema? Ako at ang magiging anak mo ba ang tinutukoy mo? How dare you to say that? Ayoko na mag-comment pa tungkol sa bagay na yan. Malalaman natin ang sagot dyan pag nakapanganak ka na. Anyway, ba't pa nandito ka na naman? Siyempre, lagi kitang bibisitahin. Mamaya niyan, takasan mo na naman ako at bigla ka nalang mawala dito sa Maynila. Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na nga. Umuwi ka na doon sa inyo. Aray, ano ba, Robert? Nasasaktan ako. Bitiwan mo nga ako. Bitiwan mo yung braso ko. Umalis ka na. Wala ako sa mood makipagtalo sa'yo ngayon, Katrina. Okay, fine. Aalis ako pero binabalaan kita, Robert. Huwag na huwag ka nga alis ng Maynila dahil kahit saang lupalop ka pa magtago, hahanapin kita. Bumalik na nga ako, di ba? Ano ba bang gusto mo? Para lagi ka na lang naghahanap ng pag-aawayan na... Ang sakit! Robert, bakit? Anong problema? Ano nangyayari sa'yo? Ang tiyan ko! Bigla na lang sumakit ang tiyan ko, Katrina! Ang ulo ko! Parang pinipiyak! At parang may gumagalaw! Oh my God! Robert, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Hey, Robert! Ano yung lumalabas sa bibig mo? Nakakadiri mga insekto! Bakit may mga insekto lumalabas sa bibig mo? Pati sa balat mo, Robert! May mga alupiang lumalabas sa balat mo, Robert! Your eyes! May lumalabas sa tibo sa mga mata mo, Robert! Tulungan mo ako, Katrina! Ang sakit na tiyan ko! Ang buong katawan ko ang sakit! Tulong! Tulungan niyo kami! Walang findings sa mga Dr. Warley. Ang sabi nila, pag-aaralan pa nila kung bakit may mga kung ano-anong insektong lumalabas sa katawan ni Robert. Naaawa na nga ako sa kanya dahil maging sa pag-ihi niya, may lumalabas din kung ano. Halos butasin na ng mga alupihan yung mga balat niya. Tuwing magkakamalay si Robert, agad din siyang mawawala ng malay after niyang isigaw yung pangalan ni Isabel na parang takot na takot siya. Minsan pag nagigising siya, bigla na lang siyang hahagulgul at parang baliw na humihingi ng tawad. Alam ko na kung bakit nagkakaganyan si Robert. Kailangan natin siya dalhin sa isang magaling na manggagamot ng kulam at pambabarang. Hindi siya magagamot ng mga doktor dito, Katrina. Ano ba kasi nangyayari sa kanya? Sino ang kumulam o di kaya'y nambarang kay Robert? Ano bang nangyari nung nagpunta siya dun sa lugar niyo? May alam ako marunong gumamot ng kulam at barang. Si Mang Ador. Doon, sa Cavite. Dalhin natin si Robert doon sa lalong madaling panahon. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Gawin natin to agad para mailigtas natin si Robert sa tiyak na kamatayan. Tao po! Tao po! Mga Ador!
Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Anong may paglilingkod ko? Ako po yung tumawag sa inyo kahapon. Kasama ko na po yung kaibigan ko magpapagamot sana sa inyo. Ay, hala, sige. Nasaan siya? Papasukin mo. Halika kayo. Pasok. Sige, pumasok kayo. Heto po siya. Aba, mga Dor! Ano nangyari sa inyo? Bakit siya nawala ng malay? Ano ba naman nangyayaring to? Yung magpapagamot at yung gagamot, parehong walang malay. Ayan, nagkakamalay na siya. Mga Dor? Napakalakas na kapangyarihan ng gumawa yan sa kasama niyo. Ramdam ko sa enerhiyang dala ng kasama niyo. Kaya ako nawala ng malay. Isa lamang ang kakilala kong may ganyang kalakas na kapangyarihan. Si Inang Siring. Kilala niyo po si Inang Siring? Ang sino mang marunong manggamot ng kulam at barang, siguradong kilala si Inang Siring. Dahil siya ang isa sa mga mangkukulam at mangbabarang na pinakamahirap kalabanin. At ramdam ko na malakas pa ang enerhiya niya ngayon. Parang enerhiya ng isang mas batang mangkukulam at mambabarang. Kung hindi ako nagkakamali, posibleng nailipat na niya ang karunungang itim sa kanyang tagapagmana. Si Isabel? Si Isabel? Sino si Isabel? At bakit niya kinukulam si Robert? Mahabang kwento, Katrina. Hindi ngayon ang panahon para pag-usapan. Mga Dor, matutulungan niyo po ba ang kaibigan ko? Magagamot niyo po ba si Robert? Ikinalulungkot ko, Iyo. Wala akong magagawa sa kaso ng kaibigan mo. Tumatangis ang puso ng itinaktang tagapagmana at isinumpas siya nito. Siya lang din na gumawa niyan sa kanya. Ang siya rin makagagamot sa kanya. Isabel, alam ko nariyan ka! Ako to, si Warlie! Alam ko nakikinig ka! Wala akong masamang intensyon! Gusto na kita makausap tungkol kay Robert! Alam ko na alam mo rin kung ano ang ipinunta ko rito! Alam ko na huli na para humingi ako ng tawad sa'yo! Pero pakiusap naman, Isabel! Pakinggan mo muna sana ako! Isabel! Alam mo ba na ang malakas na pagbuhos ng ulan ay sumasalamin sa aking damdamin? Ang kabigo ang idinulot sa akin ng iyong kaibigan. Ang dahilan ng walang tigil na sakit ng aking puso. Bakit ka pa nagpunta rito? Gusto mo bang tapusin ko na rin ang paghihirap ni Robert? Yun ang pinunta ko rito, Isabel. May dala akong mensahe galing kay Robert. Gusto niya sanang personal na magpaliwanag sa'yo, pero dahil sobrang hina na ng kanyang katawan, dahil sa sumpang binigay mo sa kanya. Kaya naman ito, may dala akong cellphone ngayon para mapanood mo ang itsura niya. Tingnan mo siya. Pagmasdan mo. Hindi pa ba sapat ang paghihirap niyang ito? Yan, Isabel. Panoorin mo siya.
Pagmasdan mo kung gaano kasakit ang nararanasan ng kaibigan ko ngayon. Ano, Isabel? Tulad mo, Isabel, sobrang miserable ni Robert ngayon. Nasa intensive care unit siya ng ospital. Hindi makagalaw. At hindi makapagsalita dahil sa daming sugat sa kanyang katawan at bibig. Parang isang bangungot ang nangyari sa inyong paghihiwalay at kinalulungkot ko yun, Isabel. May kasalanan din ako sa'yo. Hindi ko nasabi sa'yo na hindi ka naman talaga iniwan ni Robert ng araw na yun. Ang balak niya ay harapin si Katrina at makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya. Minahal ka ng kaibigan ko. At masakit din sa kanya na nasasaktan ka. Kaya nga ang huling habilin niya sa akin ay ihingi ko siya ng tawad sa'yo. At sabihin na hindi siya nagdaramdam sa paraan ng pagganti mo sa kanya. Isabel, ako man, bilang kaibigan niya, ihihingi ko rin siya ng kapatawaran. Isabel, patawarin mo na ang kaibigan ko. Patawarin mo na si Robert. At patawarin mo rin ako. May hihingin sana akong pabor sa'yo. Gawin mo sana ito. Para na rin sa batang dinadala ko.